Hello guys! Welcome to my channel, May Lopez Vlog. Ayan nga pala guys, ito nga pala yung itsura ng hospital na pinuntahan namin. Old hospital na to, Choying Armed Forces Hospital. At ito yung pinagme-medicalan din namin. Ayan, ito na yung itsura ngayon. Yung tabi, may extension na sila na bago. At ito yung pupuntahan namin kasi nag-undergo ako ng colonoscopy at gastroscopy. I-share ko lang sa inyo para ma-share ko sa inyo yung itsura ng hospital dito na napakaganda ng serbisyo para sa mga katulad nating mga Pinoy na may mga health card na binabawasan sa trabaho. Kaya huwag kayong mag-atubili na pag may nararamdaman kayo ay magpa-check up na kayo kaagad kasi gamit naman yung health card natin. Napakalaki ng tulong talaga niya sa atin habang tayo nagtatrabaho dito. At pag tayo umuwi, hindi na rin naman natin siya magagamit. Kaya kailangan, pag kami nararamdaman kayong hindi nyo lagi yung napapaisip na kung ano ba to or ano, kailangan nyo talagang pa-check up na kaagad. Ayan, nandito nga pala kami ngayon. Nahanap ko na kasi ngayon yung schedule ko May 6 ng aking colonoscopy at gastroscopy. Pagsasabay na kasi siya. Andito kami ngayon sa anesthesia recovery room. Dito muna ako at para lakad-lakad. Kasi galing ako sa 2 days rest day. Kasi kahapon, kikwento ko yung nangyari sa inyo. Kasi nagpa-check up ako ng colon ko at ng aking sikmura. Colonoscopy at gastroscopy. Kasi dun sa company namin, parang nakaano sa kanila yung hospital ng Armed Force ng Choying military kung tawagin ng iba. At ayun nga, ang isang check-up, bawat isang check-up is 3,000. Tapos kung dalawa yung kukunin mo, magiging 4,500 na lang siya. Kaya ang ginawa ko, ano ko na lang yung dalawang check-up kasi ang nararamdaman ko kasi lagi akong bloated, tapos lagi akong kinakabagan, lalo na pag taglamig, lagi talaga akong kinakabagan. Kaya nag-iisip na din ako na bakit kaya, anong meron. Tapos hanggang sa nag-decide ako na magpa-check up na talaga ako. Kasi yun yung madalas kong nararanasan. So, syempre, habang nandito ako sa trabaho ko sa Taiwan, maganda kasi ang serbisyo ng mga hospital nila dito. At saka, meron kaming health card. Yung health card namin, binabawasan kami sa company, sa trabaho namin, kada sahod. So, monthly yan. Kaya ang laki talaga ng tulong pag meron ka talagang health card. Yun ang pinakamaganda dito sa trabaho namin. Sana ganun din sa Pinas para naman yung mga katulad nating mga Pinoy medyo mabos-bosan yung mga babayaran sa hospital. Kasi napakalaking tulong talaga. Kung isipin nyo magkano ang colonoscopy sa Pinas, tapos dito ang binayaran ko lang 4,500, yung dalawang klaseng yon. Kasi parang kumbaga parang meron silang promo, ganyan. Parang promo siya, ganyan. Tapos ayun nga, pinatest ko na. Tapos ang pagkapunta ko dun sa hospital, ini-apply ko siya kung kailan ko gusto. Sinet ko siya ng May at kahapon na nga yun May 6. At ayun nga, naalala ko tuloy yung itsura sa loob no time na nagpapa-opera ako nung aking hita, na sinalpakan ako ng sa ilong, ng para sa hininga ata yun, ganon. Tapos nilagyan ako ng anesthesia at tinurokan ako ng may tinurok sa may ibabaw ng aking kamay kasi yun yung pagpapasukan ng dextrose, ganon. Dextrose bang tawag doon, yung kulay puti na parang tubig na nakabitin, ganyan. Tapos tulog ka na i-check up. Tapos pinagsabay na nila ang colon at ang
ang colon at ang sikmura. Tapos nung pagkaturok ng gamot, habang tinitingnan ko, tinaturok nila sa dextrose ko. Hindi ko na malabanan yung antok. Yung kakapasok pa lang ng gamot, pero nakatulog ka na kaagad, yung hindi mo na malabanan as in yung antok mo. Tapos yun, nasabi ng doktor na 1 hour daw yung pagtulog ko. So, pumasok ako dun sa operating room ng 1 o'clock. At pagkagising ko, nakita ko ang oras is 1:45. So, pagkagising kong yon, akala ko hindi pa okay. Basta bigla ko na lang naramdaman na parang wala namang nangyari. Pero, masakit yung sikmura ko. Alam nyo bang, halos 2 araw ako nagpa-fasting. Tapos yung simula alas 9 ng umaga ng 6. Kasi yun na yung araw ng check-up ko. Alas 6. Hindi na ako uminom ng tubig nung araw na yon. So hanggang 12:45 akong walang kain, walang inom na ng tubig. Kasi hating gabi pa lang, kinain ko lang nung 5 ng gabi ay tinapay lang na walang kahit ano, walang palaman, kundi plain lang na tinapay, ganon. Tapos ayun na nga, sobrang gutom na gutom talaga ako nun dahil dun sa pagpa-check up ko. So tiniis ko na lang kasi ginusto ko yan, 'di ba? Kasi gusto ko lang din namang malaman kung ano bang meron, bakit ako nagkaganon. So buti na lang, akala ko aabutin pa kami ng weeks, ng 1 week bago malaman yung result. Kaya buti na lang at yung result ay sinabi na rin agad sa amin ng doktor. At ang result ay sa awa ng Diyos, okay naman siya. Basta ang sabi lang sa akin, wag daw kakain ng malalangis masyado. Kasi nga yung sikmura natin, 'di ba? Pag kumain tayo ng malalangis, kung na-experience nyo na nagkakaroon kayo ng GERD or sikmura, pag sa sikmura ganyan, nagkaka-acid reflux, yun yung isa sa mga dahilan, yung pagkain ng masyadong malangis at yung pagkain ng sobra-sobra. Kailangan yung tamang-tamang kain lang. Di baling mayat maya ka kumain, basta tagko-konti, ganon ang kailangan gawin. So yun nga, gusto ko lang i-share yung experience ko at napakaganda talaga ng tulong ng health card namin. At nung after nga nun, umuwi na kami ng anong oras na, kasi kakain na nga kami after ng hospital ko. Buti na lang kasama ko yung jowa ko, siya yung tumulong at nag-alalay sa akin doon sa pagbihis, kasi nga groggy pa talaga ako nung pagkagising ko. Kasi nga sabi nga doon pag naturukan ka nga nun makakaramdam ka ng pagkahilo or parang sumuka ka or ano. Buti na lang mahilo lang ako na parang inaantok. So pagkagising ko na talagang hinang-hina ako, wala akong masyadong power, kaya kailangan ko ng gabay. Buti na lang nandyan siya. Thank you sa paggabay sa akin. Tsaka yung pagpalit ng damit, kasi nga hindi ko talaga kaya pa magpalit, parang matutumba, sobrang antok. Tapos pagkatapos nun, pumunta kami sa labas at kumain. Tapos yun, medyo masakit yung sikmura ko, gawa nga ng walang kain pa ng ilang oras. Tapos nagaano yung sikmura ko, sumasakit. So yun lang yung gusto kong i-share sa araw na to, 2026 ng May 6, na undergo ng colonoscopy at ng gastroscopy. Napakamura lang. Sana naman sa Pilipinas ay ganun din yung mga health card, para naman meron kaming para naman yung mga tao na matatanda, hindi masyado silang maghirap sa pagbayad. Okay lang na kada pasok mo sa trabaho ay may babawasin sa'yo na para sa health card, at napakalaking tulong nito talaga.
At saka nga pala, bago ko makalimutan, wala naman binigay ng gamot sa akin yung doktor kasi ang sabi nga nila ay okay naman yung resulta. Ayun, thank you Lord, sa awa ng Diyos ay hindi na ako masyadong mag-iisip kung ano at bakit. Kailangan ko na lang na mag-ingat din sa pagkain ko, at kailangan ko kumain ng maraming gulay at uminom ng maraming tubig para naman maging ayos ang aking katawan. At gusto ko pa nga sa susunod, kasi sa company nga namin ay nakaano yung hospital na yon. So parang gusto ko rin mag-undergo ng MRI or CT scan para sa ulo, kasi nga meron na din nangyari sa company namin na Pinoy na bigla na lang na namatay kasi yung pala meron siyang biglang pumutok yung ugat sa ulo niya. So parang in-advise na yun sa company namin na pwede kayong mag-undergo ng ganun, lalo na kung lagi sumasakit ang ulo niyo. So hanggang dito muna yung video natin, and thank you sa mga manonood na i-share ko ito. Kaya pag meron kayong nararamdaman, huwag kayong mag-atubili na magpa-check up. Thank you for watching.